Panginoon naming Diyos, nagpapakumbaba kami sa iyong harapan. Amin pong binibigay ang aming sarili at nawa hindi mababaluktot ang Biblia kapag ang susukatin ang mga attitude namin, susukatin ang mga ginagamit naming prinsipyo, mga lifestyle namin, mga conviction namin, nawa ay hindi nababaluktot. Kaya buklatin mo po ang mga buhay namin. Hayaan mo, Panginoon, na malaya na magkonbikta ang banal na Espiritu sa amin para meron pong kwenta ang aming pagpunta sa iyong simbahan at magkaroon po ng epekto sa aming pang-araw-araw na buhay. Yan po ang dahilan kaya kami nagpupunta sa Holiness Meeting para po matanggap namin ang iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Meron tayong mapapansin sa banal na kasulatan. Ito ay napapansin sa New Testament, mapapansin din sa Old Testament, at darating na po ang eleksyon. At ang titingnan po natin, ang i-highlight natin ay magagamit po natin yung pagpili. Paano tayo pumipili? Ano ang batayan ng ating pagpili? Hindi ko gagamitin yung ano ba yung ulam namin mamaya o pipili tayo ng ulam mamaya. Hindi ko gagamitin yung pagpili na ano kaya yung isusut ko mamaya. Kaya maganda sa Salvation Army kasi hindi ka na mag-iisip o magta-try pa ng maraming damit para isusuot sa Sunday. Kasi uniform ang ating isusuot, di ba? Eh yung ibang simbahan, problema nila yan. Nung bata ako sabi ko wala akong maong na bago, kaya hindi ako nagsimba. Yung sa Yemilit. At hindi pong gano'n ang pagpili. Ating pong tutunghayan, ating pong i-highlight, ating pong pagbigyan ng pag-iisip yung pagpili at yung pagpili ng Diyos. May dahilan po na palagi nating naririnig yung paraan ng pagpili ng Diyos. Paano yung paraan niya ba na kapag meron siyang individual na hahanapin, gagawin niyang instrumento. Etong individual na ito ay patitikimin niya o palalasapin niya ng baha na pagpapala at ito ay lalagos sa kanya. Paano po siya pumili? Gusto niyo bang maranasan yung
magiging presa ba daling? Prensa. Yung sa irrigation. Oy, mga taga-niya, ano ba yung binubuksan sila nasara? Sabi, pretil. Pretil. Ang buhay natin ay doon lalagos ang biyaya ng Panginoon. At yung buhay natin magiging nagpapasabog ng kaluwalhatian sa Panginoon. At lahat tayo gusto natin na Panginoon maging conduit ako ng iyong pagpapala. Gusto ko na ang buhay ko ay mas malawak, mas maging intense yung aking pagbibigay ng pagpupuri sa iyo. Pero alam nyo ba, i-highlight natin yung pagpili ng Panginoon. Yun ang ating e-emphasis, yung pagpili ng Panginoon. Para maging, kapag pinili niya tayo ay maging kasali doon sa master plan. Kung ano ang master plan niya sa pagtakbo ng kasaysayan na maging bahagi tayo. Huwag tayong taganood lang. Huwag tayong nandoon lang tayo sa balcony nanonood. Ako gusto ko, kasali ako doon sa mga players na magiging bahagi ako sa master's plan o master plan. Paano siya pumipili ng mga ganong tao? Sabi po sa 1 Corinthians 1:27, sabi niya, pinili ng Diyos ang mga bagay ng kamangmangan sa sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain ang mga bagay na malalakas. Ang mga bagay na mababa ng sanglibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. God is at work. Habang ako ay nagsasalita, nagtatrabaho ang ating Panginoon Diyos na hindi siya humihinto. Patuloy siya na on the lookout at ang ginagawa niya, sabi dito, pumipili siya. Ang katotohanan na ito na ang Diyos ay pumipili. Nakita ba nung aking audio? Yung aking PowerPoint? His action as I speak. Nastige siya, pili ng pili. Sa nakaraan, hindi nagbago ang ating Panginoon Diyos. Dampot pa rin siya ng dampot. Kuha siya ng kuha ng mga individual. In the past at down to the centuries, hanggang sa future, nagpapatuloy ang Diyos ng pagpili unless mag-uumpisa na ang walang hanggan. Kaya, ang tanong,
Kasama na ba kayo sa napili? Kasama na ba kayo sa napili? Mapapakita niyo ba sa akin ang ebidensya na kayo nga ay pinili? Kung magtatawag tayo ng abogado, anong mga testigo ang tatawagin ninyo? Tawagin natin yung kapitbahay ninyo para mag-testify. Sino yan? Pinili. Kaya, nasaan tayo? Kasama na ba tayo sa mga pinili? Usisain natin yung ating sarili. Imbestigahan natin yung ating buhay. Meron na bang panahon na naramdaman ko ang pagpili ng Diyos sa akin? Ang ating Panginoon Diyos ay sige ang pili. At habang nagpipili ang Panginoon, habang nagpupunta siya sa gallery ng sanglibutan, yung kanyang action ng pagpili, ano yung behind sa kanyang galaw? Ano yung nagpapagalaw sa kanya? Alam niyo ba kung ano yung nagpapagalaw sa kanya, sa kanyang pagpili? For sure, wala sa inyo, kaya siya gumalaw. Huwag niyong sabihin na nasa inyo. Meron kayong credentials, kaya kayo pinili. Huwag niyo pong isipin yun. Hindi po sa bahagi natin ang dahilan ng pagpili. 100% ito ay bahagi ng Diyos sa kanyang pagpili at merong nagpapagalaw sa kanya. Ano yung nagpapagalaw sa kanya? At ito po ay paulit-ulit na sinasabi ng banal na kasulatan. Sa Old Testament, 131 times. Ano yung puwersa na nagpapagalaw sa ating Panginoon Diyos sa kanyang pagpili? 131 times. At alam niyo ba sa New Testament, yung nagpapagalaw sa ating Panginoon Diyos, inulit ng 124 times na ito ang nagpapagalaw sa ating Panginoon Diyos. Kaya siya gumalaw. Bakit siya gumalaw? Why he do what he do? At dito sa 124 times na sa New Testament, 86 times na beses na ito ay ginamit ni Apostol Pablo. Kaya halos malaking porsyento ng banal na kasulatan o ng New Testament ay galing po kay Apostol Pablo kung ano ang nagmo-motivate sa paggalaw ng Panginoon sa kanyang pagpili sa atin. Nanonood po ko nung Itbulaga. Balik. Buti hindi tayo live. EAT. Nanonood tayo ng EAT. Tuwan-tuwa kami ni Mami, ni Major Emma. Doon sa Pinoy Henyo. Yung nagsisigawan kami. Sasagot ka lang ng hindi, oo, pwede. Hindi! Oo! Pag malapit na siya, lalakasan mo yung oo mo. Oo!
Atas narinig kami ni Ninoy. Sabi niya, labas siya sa kanyang kuweba. Ano yan? Sabi niya, wala ko, nag-aaway kayo eh. At parang gusto kong ilaro dito ngayon yun eh. Si Jong kaya. O, tingnan ko. Magbigay ka ng 5 kakilala mo na merong Grace ang pangalan. Grace po. Sino yun? Kakilala mo. Wala. Maubos oras natin. Grace. At Grace po. Dami. Isa lang. Grace Maravilla. Sino pa? Mary Grace. Grace Park. Kaya, ang dami po, yung diakonisa namin sa Yemilip, ang pangalan niya ay Grace. Si Grace Gonda. Si Grace na mission na taga Nasukob. Grace Akob. Tama. Nasa isip ko yan. Grace. Sino sabi mo? Grace Rivera. Kaya, isa pa, ano ang kanta na merong grace? Saving Grace. Grace is the faithful. This is the Lord. The wonder of His grace. Kaya dapat dun sa Pinoy Henyo, mabilis kayo para kasali kayo dun sa hulaan. At hindi lang sa pangalan sinasabi, inuulit kung paano ang pagpili ng Panginoon. Maging sa mga kanta ay tinutukoy ang ating Panginoong Diyos kung paano siya pumili. Nakahanga-hanga ang biyaya ng Panginoon na itong grace ay nagtatrabaho kung tetestingin natin ang dugo ng Panginoon, ang balat ng Panginoon, ang buhok, ang DNA ng Panginoon. Wala tayong ibang makikita sa resulta na ang kanyang kabuuan ay grace. Ito ang nagpagalaw. Yan ang nagpagalaw sa Panginoon Diyos. Kaya nagagawa natin ang mga lahat ng bagay na espiritual. Nangyari ang ating encounter sa Panginoon. Nangyari ang born again experience. Nangyari yung conviction. Nangyari yung mga umuusig sa atin. Nangyari yung mga budhi na kumakausap sa atin. Nangyari yung nabuhay tayo galing sa patay. Because of this grace. Ito ang nagpagalaw sa ating Panginoon. Yung kanyang sukdulang biyaya. Yung hindi na masukat na kamangha-mangha na biyaya ng ating Panginoon. At nawa, kaya ito inuulit sa banal na kasulatan, maintindihan natin habang nasa lupa pa tayo. Sana maintindihan natin itong tinutukoy natin na grace. Sana huwag pa tayong mamatay kung hindi pa natin naiintindihan ang salita na grace. Huwag tayong lalagpas sa ibabaw ng mundong ito na hindi man lang natin naintindihan
ang biyaya, ang grace, kung paano nagtrabaho ang Diyos sa kanyang pagpili. It is gracious. Ang daming kanta na merong mga grace, ibig sabihin ay kinakausap tayo. Nabanggit ni CSM yung time frame. Kung bibigyan natin ng time frame ang galaw ng sanglibutan, ang nag-motivate sa kanyang pagpili ay nangyayari na hindi pa tayo ipinapanganak. Hindi pa ipinapanganak yung mga kanununuan natin. Hindi pa sila ipinapanganak. Ang sabi sa banal na kasulatan, nasa Ephesians 1:4, nagtatrabaho na ang grace. Sabi sa Ephesians 1:4, ayon sa pagkapili niya sa atin, bago itinatag ang sanglibutan. Tingnan niyo po, grace ay umiiral na. Gumagana na ang grace. Wala pa tayo sa sanglibutan, nandoon na ang grace. Tingnan niyo pa sa Revelation 13:8. And all that dwell upon the earth shall worship Him. Yung beast. Yung mag-worship daw sa mga antichrist, mag-worship sa Kanya, whose names are not written in the book of life. Lahat ng mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay sasamba sa halimaw, yung Antichrist na hindi pa nangyayari. Pero sinabi dito, merong nakasulat na sa aklat ng buhay from the foundation of the world. Nakita niyo po yung grace ng Panginoon? Wala sa atin willpower para masulat yung ating mga pangalan sa aklat ng buhay. From the foundation of the world, nandoon na ang grace ng Panginoon na nagsulat ng ating pangalan sa aklat ng buhay. Palagi ko po itong nag-a-acrobatic sa aking mga isip. At sa tuwing nagtatumbling sa aking isip, ay nagpapasalamat ako sa Panginoon. Yun ang gusto kong maging matrigger sa atin. Dito pa sa Romans 9:11, may anak po si Isaac. Sino po yung anak ni Isaac? Nalulungkot po ako. Sino yung anak ni Isaac? Yan, bilisan yung pagsalita. Kasi nalulungkot talaga ako pag hindi kayo nakakasagot. May anak po si Isaac. Sapagkat ang mga anak ng hindi pa ipinanganganak, tingnan nyo, si Isaac at si Jacob, ay si Esau, hindi pa ipinapanganak. Hindi pa. At hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama. Hindi pa ipinapanganak, wala pang nagagawang masama, wala pang nagagawang mabuti.
Pero sabi dito, ang grace ng Panginoon, ang pinili niya ay si Jacob. Kaya inuulit ko, kapag ang grace na intindihan natin, hindi galing sa sarili natin, hindi pa nga lumalabas sa sinapupunan ng kanyang tiyan, ng tiyan ng kanyang nanay, ay meron na siyang napili, yung grace ng Panginoon. Amen? At palagi kong iniisip yung paraan ng pagpili ng Panginoon. How? Palagi ko yung iniisip at gusto ko isipin din natin palagi. Huwag nating aalisin sa ating isipan natin kung paano tayo pinili, kung paano pinili si Apostol Pablo, kung paano niya pinili si Jeremiah, yung paraan ng kanyang pagpili, palagi natin pagbulay-bulayan. Ang sabi sa binasa sa atin ni Soldier Pabibi. Soldier Pabibi. Alam nyo, nagwo-worship ako kanina. Panginoon, gusto kong pabebe ako sa iyo. Gusto ko, Panginoon, paasa ako sa iyo. Hindi ako paasa sa misis ko. Hindi ako paasa ano naman. Pero, paasa ako sa iyo, Panginoon. Pabibi. Binasa sa atin, ako, pabibi rin ako ng Panginoon. Huwag kayong pabibi sa mga kapwa niyo tao. Pabebe kayo sa Panginoon Diyos. At sinabi ni Bibi, sa biyaya kayo nangaligtas. By grace. Meron akong t-shirt dati. Saved by grace. Tandaan mo dahil, saved by grace 100%. Palagi nating isipin ang grace. At kapag pumapasok po sa isip natin, iugnay natin palagi sa salitang grace na ito ay undeserving. Ang lahat ng recipient ng grace ay undeserving. Hindi siya karapat-dapat. Walang anumang credit na makita sa kanya para siya tatanggap ng grace. Kapag may nakita na credit, kaya dapat ibigay ang grace sa kanya, hindi yon ang kahulugan ng salitang grace. Undeserved. Libre. Ang favor ng Panginoon ay palagi niyang binubuhos at ang kanyang pagbuhos ay wala siyang nakikita doon sa kanyang mga binubuhusan. Palagi silang hindi karapat-dapat. Grace is what inclines God to give gifts. Grace is the quality in God that produces free gifts for guilty sinners in salvation. Kapag binanggit natin ang grace, hindi po ito ang kahulugan ng grace. Cannot work to earn grace. Alam niyo po ang opposite ng grace? Kapag kinsenas o kapag katapusan ng buwan, ano yung natatanggap nyo? Kasalungat po ng grace iyan.
yung wage na sistema kasalungat ng grace. Huwag po nating iuugnay ang salitang grace dahil ito ay hindi pwedeng pagsamahin kapag nakakatanggap tayo ng sweldo dahil hindi yan ay kabaliktaran ng grace. We're not a quality in the mind of God. Akala nyo nasa isip ng Panginoon na deserving kayo? It is not in the mind of God. It is not in the heart of God na deserving kayo. It is not in the nature of God. Kahit pagbalik-balik rin natin ang Panginoon Diyos, wala na makikita sa Kanya na gagamitin niya yung salitang deserving. That is grace. That is grace. At sinabi pa, hindi lang yung first encounter natin, yung initial experience natin sa justification, na ito yung grace. Hindi lang sa starting line natin mararanasan ang grace ng Panginoon. Oo, nabangon ako sa kamatayan. Oo, nagkaroon ng paningin ako, nagkaroon ako ng taste buds, na ang kamay ko gumagalaw na, yung paa ko lumalakad na, ang isip ko umiisip na, yung mata ko nakakakita na. Hindi lang sa starting line ang grace ng Panginoon gumagana. Ito rin ang grace ng Panginoon para makarecover tayo. Habang sumusuong tayo sa buhay na ito, ang grace ang kailangan natin. Ang sabi ni Paul, God is able to make all grace abound in you. Sabi niya sa 2 Corinthians 12:9, nag-pray ang Panginoon, Panginoon, meron akong tinik. Meron akong tinik sa laman. Powerful na prayer si Apostol Pablo. Panginoon, pakitanggal niyo po itong tinik sa laman. Panginoon, pakitanggal niyo po itong tinik sa laman. Panginoon, pakitanggal mo po yung tinik sa laman. Na ito ang nararamdaman ko na para bang nasa bingit ako ng kamatayan. Ano ang sagot ng Panginoon? My grace is sufficient for you. Ang grace ng Panginoon ay kakayahan natin para mag-endure tayo sa mga dagok ng buhay, mga pagsubok ng buhay. Lalabas tayo na ang kasama natin ay ang grace ng Panginoon. Sabi pa ni Apostol Pablo, by the grace of God, I am what I am. Kaya hanggang sa huling sandali ni Apostol Pablo, hindi lang sa umpisa, ang grace ng Panginoon, habang naglalakbay si Apostol Pablo, kasabay niya ang grace ng Panginoon. Amen? Kaya, andyan po ang grace ng Panginoon. Bakit ganun ang Panginoon yung paraan ng kanyang pagpili? Bakit behind is grace? Sa biyaya, kasi sabi dito sa Ephesians 2:8,
Sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito sa inyong sarili. Hindi ito sa inyong sarili. Masipag ako. Hindi ito sa inyong sarili. Yung nanay ko kasi Christian. Hindi ito sa inyong sarili. Yung ninuno ko kasi si William Booth, hindi ito sa inyong sarili. Inuulit ni Apostol Pablo na hindi ito sa ating galing sa sarili, hindi sa ating willpower, hindi sa ating strong determination. Kaya gusto niyang i-emphasize yun. At sabi niya, para mag-glorify ang Panginoon. Bakit niya pinipili yung mga mahina? Kasi pagpipiliin niya yung mga malalakas, magyayabang yung mga malalakas. Kasi ang lakas-lakas ko. Hindi niya pipili. Ang pinili niya, hindi niya pinipili yung mga malalaking isda. Tutuwa tayo na, malaking isda ako. No. Kaya grace ang manual of operation ng Panginoon para maalis sa atin ang pagmamalaki. Grace is anti-boasting. Kinokontra nito yung pumapasok sa isip natin, because of me. Yun ang gustong alisin. Hindi natin alam, grace ang nagtrabaho sa atin. Grace is anti-legalism. Alam niyo ba yung word na legalism? Alam niyo ba yung number 1 na kontrabida sa buhay ng Panginoong Jesus? Sino yung number 1 na namumuhi sa ating Panginoong Jesus? Yung mga Pariseo. Ang tawag sa kanila, nakabantayan palagi. Nagbabantay lahat ng galaw mo kung may makita silang fault sa iyo. O yung disipulo mo hindi nagugas ng kamay. O yung ang Panginoon nagpagaling ng araw ng Sabat. Yan po yung mga anti-legalism. At yan po ang legalism at ang grace is anti-legalism. Kinokontra nito yung mga taong ang tataas ng expectation. Ang tataas ng mga demand na sana bla bla bla. Sana, bakit ganun? Ito ay kinokontra ng grace. Nawa ay hindi masayang ang linggong ito na narinig natin. What is grace? Bakit amazing grace? Bakit nagwa-wonder? Many are the things I cannot understand. Yung the wonder of His grace. Pag nawala po yung pagwa-wonder ninyo sa grace, sana huwag mawala yung pagkamangha natin sa grace ng Panginoon sa ating mga buhay. Awitin po natin yung kanina po habang nag-aano ko ay nakita ko po yung salitang sukdo lang biyaya.
Habang hindi ka rapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat ng ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako ng di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsay di nabahira ng kabanal at kaluwalhatian, salamat sa sukdulang biyaya mo. Sino po nakakaalam nito? Jong? Pakitulungan mo kami. Sinong babae nakakaalam nito? Karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang wala kayo na, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahira ng kabanalan at kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Very powerful Habang ang wala grace ng Panginoon. ka na, masuklian ka na Very mabuti powerful sa ang grace ng lahat Panginoon. mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Gumagalaw ang grace ng Inibig mo Panginoon. ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahira ng kabanalan at walhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Tumayo po tayo lahat. O Diyos ng
aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa tulang biyaya mo. Salamat sa tulang biyaya mo. It is sukdulan, Panginoon. It is infinite. Your grace is infinite. Ama, ayaw namin na spectator lang kami ng grace. Ayaw namin na outside pa ang iyong mga anak sa grace. Ama, nawa, by the grace of God, gumalaw ka sa bawat isa sa amin. May your grace sa aming mga extended family, ang grace na ito ay maranasan din nila. Ama, kami ang walking grace. They will sense the grace of God when we are with them. Nawa maranasan nila rin ang grace na ito, ang iyong dakilang pag-ibig, ang iyong sukdulang biyaya. Maraming salamat, Panginoon. And we honor you. We adore you. We will not stop being grateful to your grace. We won't stop being amazed, being astonished to your grace. We will not lose this sense of wonder that you came down and choose us out of nothing. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, tanggapin natin. The grace of God, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, both now and forever. Amen and amen. Palakpakan natin yung Panginoon. Huwag tayong lalabas na hindi natin kamusta ang ating mga kasama sa simbahan.